kailanman hindi magbabago. Hindi magbabago. Ang sinisigaw. Ano to? Mga bayarin. Bakit? Pinapabayaran mo sa akin? Sinabi na sa akin ni Tony ang lahat ng tungkol sa inyong dalawa. Total, pinagtaksilan nyo na akong dalawa eh. Lubos-lubusin nyo na. Tulungan mo akong bayaran ng lahat ng yan. Pati na kinabukasan ng anak ko. Bilang kapalit, yung iyon na ang asawa ko. Sa mag-asawa, madalas na ang babae ang nagsasakripisyo. Kaya niyang gawin ng kahit na ano, manatili lang na buo ang kanyang pamilya. Pero paano kung kailangan niyang mamili sa pagitan ng kanyang amang may malubhang sakit at ang kanyang asawa na natuklasan niyang nagloko sa kanya? At paano kung hiniling ng kabit ni Mister na bibilhin niya ang kalayaan ni Mister para tuluyan na itong mapa sa kanya? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Mrs., dala ng matinding pangangailangan, ipapaubaya niyo ba ang inyong Mister sa kabit nito kapalit ng malaking halaga? Yan ang matitinding mga tanong na sasagutin ng ating nakakaintriga ngunit totoong kwento sa aming episode na pinamagatang Husband for Sale! Kasal? Anong kasal-kasal? Anong alam ninyo sa pag-aasawa? Ginapang namin lahat, ginawa namin lahat para makapagtapos ka, Presi. Tapos anong ginawa mo? Maaga kang lumandit dito pa sa lalaking ito na walang pera. Paano ka bubuhayin yan? Paano ka mabubuhay? Tapos gusto niyong pumisan dito? Hindi po pwede! Nagdesisyon kayong magpakasal ng hindi nagpapaalam. Panindigan ninyo! Matuto kayo! Magdusa kayo! Anong nangyayari dito? Tanong mo dyan sa magaling mong anak! Anak? Anak, sabihin mo sa akin. Ano nangyayari dito? Ay, pasensya na po, pero nagpakasal na po kami ni Anthony sa huwes kasi po buntis ako. Anak? Kita mo? Ginawa mo lahat ng pag-aaruga. Binigay mo lahat ng hinihingi niya. Tapos anong isusukli mo? Kinonsinti mo kasi. Hala! Layas! Magsilayas kayo! Lumayas kayo sa pamamahay ko! Anak, pasensya ka na. Wala akong magawa. Alam mo naman kasi ng nanay mo ang bubuhay sa atin. Magmula nung... Anak! Sandali. Kunin mo ito. Hindi madali ang mag-asawa. Dadaan kayo sa maraming pagsubok.
maraming problema ang harapin niyo. Minsan, hindi sapat na mahal niyo lang ang isa't isa. Pero nandito lang ako. At huwag niyo kalimutan na pakilala sa akin yung apo ko, ha? Anthony, pabayaan mo na mabuti ang anak. Ingat ka. Ingat kayo, ha? Nang sila ay nagpakasal ng wala sa oras, parehong itinakwil sina Presi at Anthony ng kanilang mga magulang. Lumuwas sila ng Maynila, naghanap ng marerentahang kwarto at nagsimula sa wala. Dahil hindi mataas ang pinag-aralan, hindi naging madali para kay Anthony na makahanap ng trabaho. Kaya pa-extra-extra muna ito sa construction. Huli na kayo, pila na! Tara. Pila na. Pangalan? Pirma. Next. Pangalan? Pirma. Pare, bago ka dito. Ako nga pala si Alex. Anthony. Ako ni Pards. Ano, kamusta? Okay ba yung pasweldo nila dito? Mababa, pare. Nagtsatsagaan ko nga lang to dahil dagdagan, dagdag kita kahit papaano. 3 nga trabaho ko eh. 3 din kasi anak ko, tsaka puro panganay. Yun lang. Pabigat eh. Ikaw, may ano ka na ba? Eto, kakakasal lang namin ni Mrs. Tapos yun, buntis na nga eh. Ayos nauna yung deposit. Tanda mo pare, puro withdraw ka na lang ngayon. Bawat kita, may gastos. Sa uli, papautang ka pa. Parang hindi naman siguro ganun. Mahal ako ng Mrs. ko. Kahit ano pang problema ang dumating pagsasaluhan namin yan. Sana saluhin ka pa rin niya pag wala ka na mabigay na budget. Sabi nga nila, di ba? Di nakakain yung pag-ibig. Pangalan? Nieva po. Anthony Nieva. Ito, Pirma. Ito. Next. Alexander King. Eto lang? Para sa isang linggo, eto lang? Mahal, part-time lang kasi ako. Tapos ang dami pang kaltas ng kung ano-ano. Ano ba ulam natin? Tony, hindi tayo pwedeng mabuhay ng ganito lang. Buntis ako. Si Manang, kinukulit na ako doon sa pinangako nating 2 buwang advance para dito sa bulok na kwarto na to. Paano pagkabuhanan ko na? Saan tayo kukuha ng perang pambayad sa ospital? Mahal. Kahit sa kumadrona, kukulangin to eh. Mahal, ilang buwan pa lang naman tayo. Bigyan mo ako ng konti pang panahon. Hindi lang basta-basta maghanap ng trabaho ngayon. Yan mo. Dodoble kahit ako. Maghahanap ako ng full-time, ha? Full time. Tagal mo na sinasabi yan eh. Tony, huwag ka na kasi maging mapili sa trabaho. Sa panahon ngayon, kailangan maging praktikal. Kailangan kumapit sa patalim, gawin mo.
Sige na. Etong si Mrs. talaga masyadong mainit ng ulo. Baka pumangit ang baby natin yan, ha? Alam ko na. Ikaw na lang ang uulamin ko. Pwede. Pagod ako. Alam ko naman pong kasalanan ko ang lahat ng to. Sorry po. Pero mahal ko po talaga si Anthony. Gusto ko siyang tulungan, pero buntis ho ako eh. Anak, kung meron lang ako, ibibigay ko sana lahat sa'yo. Kaso lang, lahat ng naipon ko, nagastos na rin lahat sa pagpapagamot sa akin. Ngayon, hindi pa ako pwedeng magtrabaho na. Ikaw pa. Ikaw yata ang pinakapaborito kong anak. Alam mo yan eh. Tay, ako lang naman po talagang nag-iisa ninyong anak eh. Pero bakit si nanay? Parang ang hina ako sa kanya. Intindihin mo na lang yung nanay mo. Ilang taon na rin kasi na umaasa na lang tayo sa kanya. Kaya palaging mainit ang ulo noon. Umaasa pa sa iyo na ikaw na sana ang bubuno ng mga gamot ko. Kung sanang natapos mo yung pag-aaral mo. Kaso, nag-asawa ka ng maaga. Ang hirap ng bentahan ngayon sa palengke. Parang itong mga gulay, nabubulok, nalalanta. O pwede ko nang ibenta yung tatay mo, ginawa ko noon pa. Kaya lang walang bibili. Wala na kasing silbi. Dahil wala namang matakbuhan, tiniis ni Presi ang lahat ng paghihirap sa piling ni Anthony dahil mahal naman niya ito. Hanggang sa Presi? Presi, anong ginagawa mo dito sa labas? Ano ba sa tingin mo? Eh, di pinalayas na tayo. Sabi ko naman sa'yo eh. Sabi ko sa'yo, bayaran na natin yung 2-month advance na yun eh. Eto. Nangutang ako kay Alex, yung kasama ko sa construction. Ako na lang bahala makipag-usap kay Manang. Aanhin pa natin yan ngayon. Kumbaga, patay na yung kabayo, tsaka mo palang dinalhan ng damo. Wala nang silbi. Saan tayo titira niyan? Delikado pa naman yung tiyan mo. Sana noon mo pa naisip yan. nakitulog muna ang mag-asawa sa kaibigan ni Tony ng ilang gabi. Sa awa ng Diyos, inirekomenda ni Alex si Tony sa pinapasukan nitong kumpanya ng isang meat repacking and delivery company. Dito niya makikilala ang isang babae na magkakaroon ng malaking papel sa buhay ni na Anthony at Presi. Yan si Ma'am Rochelle. Siya ba yung mismo may-ari o siya yung asawa ng may-ari? Siya mismo. Balita ko, yung asawa daw niya, walang kwenta eh. Kaya dito niya binubuhos lahat ng panahon niya sa negosyo. Kumbaga, re-recommenda kita ang meat packer dito. Taga-impake ng karne. Alam mo naman yung policy ko dito, di ba? No return, no exchange. Ulitin mo tong accounting mo dito. Alam ko yung bawat sentimo kinikita ng kumpanya ko, kaya alam ko kung kulang.
Parang masungit si Ma'am. Narinig ko yun. Ma'am, ito si Tony. Siya yung nire-recommend ako. Alex, baka kagaya naman siya ng packer dati, ha? Ninanakawan ako sa cash on deliveries ko. Hindi ako nagnegosyo para maloko. Ang gusto ko ay mapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan niyo po ako, Ma'am. Anthony po. Rochelle. Naging magaan kaagad ang loob ni Rochelle kay Anthony. Kaya tinulungan niyang mag-asawa na makalipat sa isang apartment na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Sinadya man niya o hindi, nagkataong nasa tabi lang ito ng sariling pamamahay ni Rochelle. Dito tumira yung dati kong tauhan. Bago niya katirahin. Tinira niya akong patalikod. Po? Oo, tinira nila akong patalikod. Silang mag-asawa. Akala mo kung sinong mababait, pero mandurugas. Siguro naman kayong dalawa, hindi niyo ako lolokohin. Lalo ka na, Anthony. Naku, Ma'am, hindi ho ganyan yung asawa ko. Mabait ho ito. Gagawin niya ho ang lahat para makuha ang loob ninyo. At higit sa lahat, yung tiwala po ninyo. Pero Anthony, hindi ka lang meat packer dito, ha? Kailangan mo din mag-deliver. I need a good service. Opo naman, Ma'am. Makakaasa kayo. Dami-dami niyo na nagawa para sa aming dalawang mag-asawa. At syempre, para sa darating naming baby. Tsaka, Ma'am, kahit anong oras niyo po siya kailangan, kahit overtime ho, pwede ho siya. Kailangan po kasi namin mag-ipon eh. Siyempre, your baby is coming. Ikaw, Anthony, are you coming? Po? I said, are you coming? Di ba marami ka pang gagawing trabaho? Opo, I'm coming. Sige, mauna na ako. Sige po. Pagbutihin mo, ha? Mukhang mabait yung boss mo. Kahit anong sabihin niya at iutos niya, sundin mo, ha? Para sa baby natin. Sige. Paring Alex, tama ba itong pag-inventaryo ko? Tingnan mo na. Tama naman. Gusto mo nga matuto eh. Salamat. Swerte mo nga bro eh. Sa inventaryo ka kagad napunta. Mukhang mabango ang pangalan mo kay Ma'am. Mukhang malakas tama sa'yo no. Ba, huwag ka ganyan. Pare si Justin pala. Si Tony. Joke lang pare ah. Ikaw, Pare, walang ganyanan. Alam mo naman may asawa si Ma'am eh. bakit? Porket may asawa ba, hindi na pwede maggusto sa iba? Oo nga, mas challenging yon Brad. Mas lalo na kung hindi ka masaya sa asawa mo. Hoy, Peter, ano ba? Bumalik ka nga dito! Kinakausap ba kita? Huwag kang ambastos! Peter! Huwag mo na akong lokohin. Matagal ko nang alam na kinakalantari mo yung accountant ko. Tumigil ka na! Masyado kang praning! Puro na lang kasi pera yung nasa utak mo. Nakalimutan mo nang may asawa ka. Kasalanan ko pa ngayon kung bakit naging addict ka? Ha? Ha? We're done, Rochelle. I'm leaving you.
baby. Alis na si Daddy, ah. Ikaw na bahala dito kay Mami. Tony, late ka na. Opo nga eh. Ito kasing si Presi biglang naglambing eh. Gusto mo sumabay ka na sa akin? Po. Nakakahiya po eh. Magbabiyahe na lang ako. Okay lang. Tony, huwag ka na tumanggi. Nakakahiya, boss mo yan, oh. Para makatipid ka na rin sa pamasahe. Di ba ang sabi ko, kailangan maging practical tayo. Oo nga naman, Tony. Makinig ka sa asawa mo. Sige. Bye-bye, baby. Bye, Presi. Ma'am, salamat po ah. Sige. Bye-bye po. Ma'am, nakakahiya po yata. Kayo pa yung nagmaneho. Kung gusto niyo sa susunod, pagmaneho ko na lang kayo. Marunong naman ako mag-drive. Tony, I like driving. I love being in control. At saka, wag mo na nga ako minamamapin na po kasi hindi naman ako ganun katanda sa'yo. Actually, halos magkasing edad nga lang tayo, di ba? Opo, ma'am. Oh, Rochelle. Pwede magtanong. ano yan? Ang ganda-ganda mo kasi pero bakit ang dami niyong pasa? Binabola mo lang ba ako dahil may kailangan ka? O kailangan mo ako kaya mo ako binabola? Hindi, maganda ka talaga. Hindi ko lang talaga naiintindihan kung bakit kinaganyan kayo ng mister niyo eh. Tony, ang sakit. Ang sakit-sakit kasi mahal ko siya. At ginawa ko ang lahat to save him, pero parang lalo lang siyang lumalala. Hindi ko talaga naiintindihan kung paano nagagawa ng isang tao saktan ang asawa niya. Tony, maniwala ka sa akin. The person you hurt most is the person you love most. Kasi mahal mo, o sobra kanyang mahal kaya mas masakit. Mula noon, para makatipid ang mag-asawa, pumayag si Presi na araw-araw nang sumabay si Tony kay Rochelle. Dahil madalas nang magkasama mula umaga hanggang gabi. Sabay sa pag-alis at pagbalik sa kani-kanilang tirahan. Lalong bumilis at naging malalim ang pagiging malapit sa isa't isa ni na Rochelle at Anthony. Plus 1,874. 1,874. Pasensya talaga, Ma'am Roch. Hindi ako sanay magkwenta eh. Rochelle. Tapos pagkatipid kita, syempre, natataranta ako. Bakit naman? Tingnan mo nga, oh. Pinagkatiwala ko na sa'yo yung inventory. Tapos ngayon naman itong accounting. Kasi alam ko na kaya mo. Na mapagkakatiwalaan kita. Ito nga pala, oh. Para sa'yo. Bonus mo.
Kasi alam ko na kailangan mo mag-ipon para sa mag-ina mo. Salamat. Nakakahiya. Tony, Presi, paano nagsimula yung komplikasyon sa relasyon ninyong mag-asawa? Yung nagtrabaho po siya sa meat shop. Kasi po nagkaroon siya ng karelasyon doon. Sa iyo, Bali, doon po pasok po ako kay Rochelle. Naging mabait po siya sa akin. oh, Nabigyan niya pa ako ng magandang pwesto. Halos sobra na po yung binibigay niya sa akin. sobra-sobrang pagsahod sa iyo. Sinasabi ko na lang po na bonus. Okay, mabait siya sa iyo. Pero kinailangan ba na magkaroon kayo ng... Opo, kasi naging ano rin po ako naging marupok din po ako Uy, baka masarap yung ulam natin ngayon ah. Diba, syempre. Ang bilis kaya ng asenso ng asawa ko. Proud na proud ako sa'yo. Galing mo. Salamat. Hi! May dala akong ulam. Specialty ko to, kare-kare. Ay, naku, Ah, ah. tuloy ho kayo. Sige, Dito sige, na ho tara. kayo umupo, oh. Dito po. Sige. Okay lang ba na makisalo ako sa inyo? Opo, Oo naman. you're very welcome po, ma'am. Thank you. Sandali lang ho, Ang laki na pala ng tiyan mo, no? Kailan ka, Ju? Actually, anytime po, pwede na po. Yan po. Eto nga hong asawa ko, nagtatampo na Nagtatampo? kasi po, hindi niya na ako masipingan. Alam niyo na ho, delikado kasi. Sorry po. Parang hindi ka pa ba nakakabili ng gamit ng bata? Naku, tsaka na ho yun. Kasi ho, mas marami hong kailangan pag-ipunan eh. Pambayad sa ospital, pambili ng diaper, yung pangbakuna ng baby namin. Importante ho yung pambayad namin kapag nanganak na ho ako. Sa bagay. Kain na ho. Sige. O sige Sige lang. ho, kayo na ho. Hindi, gusto ko rin naman ng kanin eh. Opo. Sige. Una na ho kayo. Ikaw. Salamat. Pasensya na ho, hindi po ako nakapaghanda Hindi ko naman po kasi alam na dadating po kayo eh. Sa susunod ho, sabihin niyo sa akin para po makapaghanda ako. Yung specialty ko ho. Para sa ganung paraan, makabawi naman po kami sa inyo. Mahal, may bibili na ako sa labas. May gusto ka ba? Ma'am, ako na ho dyan. Nakakahiya naman po sa inyo. Presi, alam mo, maswerte ka kay Tony. Kasi
maasikaso, very sweet. Samantalang ako, yung asawa ko, patapon. Nag-addict na nga, hindi pa ako binigyan ng anak. Tapos siya pa yung may ganang mang-iwan sa akin. Sumama pa dun sa kapwa niya, addict. Alam mo, may pera nga ako, pero kulang naman ako sa pagmamahal. Samantalang ikaw, busog na busog ka sa pagmamahal ni Anthony. Hindi naman po sa ganun, ma'am. Marami pa hong kulang sa amin. Hindi namin alam kung paano namin mabibigyan ng magandang kinabukasan tong anak namin. Yung tatay ko may sakit. Hindi ko mabilhan ng gamot. Pero, Presi, material na bagay lang yun eh. Kung meron kang pera, pwede mo bayaran. Kung nabibili lang ang pagmamahal o ang kalayaang magmahal ng iba, matagal ko nang ginawa. Kamusta po si tatay? Ayan, inatake na naman. Sakit na pala ang dibdib, hindi pa nagsasabi. Bigla na lang bumagsak. Ngayon ang laki ng gagastusin natin dito sa ospital. Saan ako kukuha ng pera? Sabi ng mga doktor, baka tuluyan ng mabaldado yan. Eh, anong inaasahan niya na ako yung magbabayad ng mga gastusin dito sa ospital? Ama mo talaga kahit kailan, lutin, masakit. Tony, pumunta ka nga muna dito sa office. May iuutos lang ako sa'yo. Urgent lang. Sige po, ma'am. Aakyat po ako dyan. Rochelle, ano yun? Tony, pakicheck nga yung mga stocks natin. Sige ba? Tony, kailangan ko yan ngayon, ha? Sige. Ganun pala. Okay. Rochelle, mukhang okay naman lahat to, ah. Very good.
Presi, sorry. Ang dami ko kasing inasikaso eh. Saan si baby? Saan yung anak natin? Sigurado ka bang gusto mo siyang makita? Para kasing may ibang bagay o tao na mas mahalaga para sa'yo kesa sa amin ng anak mo. Nakabawag ka nga magtampo. Ayan natin mo. Para kay baby. Diba? Inuna mo pa yan. Hindi mo ba naisip na mas kailangan kita dito kesa sa mga ireregalo mo sa anak natin? Pinabili ni Rochelle yan. Para sa'yo. Para sa anak natin. Ano pang binigay niya sa'yo, hatong niya? Regalo? Pera? Anong kapalit? Ikaw? Katawan mo? Pagmamahal mo? Bakit parang kanina ka pa ata tahimik? May problema ba? Rochelle, nakakahalata na si Presi. Nagtututa na siya. Kailangan na natin itigil tong kung ano man merong namamagitan sa ating dalawa. Pero Tony, kailangan kita. Ikaw, di ba kailangan mo ako? Kailangan mo ng pera? Ito, idagdag mo sa pambayad ni Presi sa ospital. Tapos tawagan mo ako. Kung kulang pa, dadagdagan ko to. Tatanggapin ko to. Kasi kailangan ko eh. Pero ikaltas mo to sa sweldo ko. Ang laki-laki na ng utang na loob ko sa'yo. Tony, huwag mo na lang munang isipin yan ngayon. Ang isipin mo yung mag-ina mo. Saka na ako maniningil. Mabilis na nakalabas ng ospital si Presi. Malalaman niyang nabayaran ng lahat ang hospital bills para sa kanyang panganganak. Nabati din niyang sinagot ni Rochelle ang lahat ng kanilang gastusin, pati na ang para sa binyag ng kanilang anak, kung saan isa sa mga ninang si Rochelle. I claim you for Christ our Savior by the sign of this cross. I now trace the cross on your forehead and invite your parents and godparents to do the same. Ma'am Rochelle, Presi, huwag mo na akong imam. Magkumari na tayo, hindi ba? gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng binigay ninyo. Pagsisikapan po namin mag-asawa na mabayaran ng lahat ng yun. Pag medyo malaki-laki na si baby, magtatrabaho na rin po ako. Presi, wala kayong utang sa akin. At saka ninang ako ng anak mo. Kung ano man yung kailangan mo para sa kanya, obligasyon kong tumulong. Pero ayoko pong magkaroon kayo ng obligasyon sa amin ni Tony. Then, consider it as a gift. Ikaw ang gawa, charity. Para naman mabawasan yung kasalanan ko sa Diyos. Sige, Presi, mauna na ako, ha? Bakit? Marami po ba kayong kasalanan? Presi, meron ka bang gustong malaman? Kasi ayoko magsinungaling kasi nandito tayo sa loob ng simbahan. Kung gusto mo talagang malaman, tanungin mo na lang si Tony. Total siya naman yung asawa mo.
March, ano ka ba? Itigil na natin to. Bakit? Ayaw mo na ba sa akin, ha? Siguro marami ka na nakuha sa akin, no? Siguro kinukupita mo ako. Huwag ka magbintang na hindi mo kayang patunayan. Wala kang kinukupit sa pera mo. Kung anong binigay mo sa akin, sweldo ko yun sa pagtatrabaho ko para sa'yo. Binibigyan naman kita ng extra tuwing nag-overtime ka, di ba? Kung yun ang turing mo doon, sige, tatanggapin ko. Pero ginawa ko lang yun dahil mahal ko ang mag-ina ko. At gagawin ko lahat para maging maayos ang buhay namin. Tony, stop rationalizing your action. Hindi ka santo. Alam ko nag-enjoy ka sa ginawa natin dahil hindi mo masipingan yung asawa mo nung buntis siya. Ang pagkakamali ko lang, I allowed myself to fall in love with you. Hindi pwede! Kung kailangan ko mag-resign sa kumpanya mo, gagawin ko. Paano yung mag-ina mo? Sino magbibigay sa'yo ng malaking sweldo? High school lang yung tinapos mo. Nilagay lang naman kita sa inventory at saka sa accounting para makasama kita palagi. Gamitin mo naman yung utak mo, mahalin mo ako para sa mag-ina mo. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hindi mo ako kayang mahalin. Gawin mo na lang na bayad sa mga utang na loob to at naniningil na ako ngayon. Hindi ako papayag. Re-resign na lang ako. Tony, huwag mo akong iwan. Kung gusto mo tablet ka pa yung binibigay ko sa'yo ng dagdagan ko, sige na mahalin mo lang ako. Huwag mo akong iwan, Tony. Tony, please, malawa mo na. Huwag mo akong iwan. Tony! Tony, nadagdagan ko yun. Presi, mahal. Alam kong naririnig mo ako. Aaminin ko na sa'yo bago mo pa marinig sa iba, ha? May namagitan sa aming dalawa ni Rochelle. Tinukso niya ako. Pre-nomote niya ako. Tinaasan niya yung sweldo ko. Pero hindi ko alam, sisingilin niya pala ako sa lahat ng mga bagay na binigay niya sa akin. Pati sa'yo, pati sa anak natin. Sabi ko sa kanya magre-resign ako. Biruin mo, tinakot pa niya ako. Sabi niya sa akin, sasabihin niya ang lahat sa'yo. Sira ulo talaga yung babaeng yun no? Sabi ko sa kanya, ayoko dahil mahal kita. Ikaw lang ang mahal ko, Presi. Sorry, mahal. Sana mapatawad mo ako. Pangako, hindi na ako ulit. Hindi na ako magpapagamit ulit kay Rochelle. Pangako, iyong-iyo lang ako.
Hindi daw ilalabas yan tatay mo dito hanggat di natin nababayaran yan. Kahit ibenta natin dalawa ang katawan natin, hindi pa rin naaabutin yan. Hindi naman siya gumagaling eh. Aba, yun nga ang sabi ko. Pamahal ang mga bayarin dito, tapos yung pasyente nila hindi gumagaling. Sabi ko nga tanggalin na lang tong life support na sinasabi nila para tuluyan na matay ang tatay mo. Ay, huwag naman. Lumalaban pa si tatay para mabuhay. Gusto ko pa siyang mabuhay. Anong gusto mong gawin natin? Mangutang? Kanino? Nag-text ka. May problema ba? Mari, tuloy ka. Halika. Upo ka, oh. Ba't mo ako pinapunta dito? Ano to? Bills. Mga bayarin. Bakit? Pinapabayaran mo sa akin? Sinabi na sa akin ni Tony ang lahat ng tungkol sa inyong dalawa. Iniyakan ko na. Pinagdasal ko na. Pinag-isipan ko na to ng paulit-ulit. Sige, Rochelle. Tinatanggap ko na ang alok mo sa asawa ko. Anong alok? Mahal ko ang asawa ko. Pero mas mahal ang mga gastusin. Kaya di bali na yung puso ko masaktan. Huwag lang mawala sa akin ang ibang mga mahal ko sa buhay. Total, pinagtaksilan nyo na akong dalawa eh. Lubos-lubusin nyo na. Sayang naman kung hindi makikinabang ang tatay at ang anak ko, hindi ba? Tulungan mo akong bayaran ng lahat ng yan. Pati na kinabukasan ng anak ko. Bilang kapalit, yung iyon na ang asawa ko. Anak, pasensya ka na, ha? Sana balang araw maintindihan mo ko. Anong karapatan mo akong benta kay Rochelle, ha? Ano palagay mo sa aking karne? Ganon? Bakit hindi? Pinisil-pisil ka na niya, hindi ba?
Inamoy-amoy? Hinawak-hawakan? Hinipuan kung saan-saan? Eh di pakikinabangan na kita kesa naman libre. Alam mo, susobra ka na sa pagiging praktikal mo, ah. Presi, asawa mo ako. Hindi mo ako pag-aari na pwede mo lang ibenta o ipamigay. Naisip mo rin ba yan nung pumatol ka dun sa babaeng yun? Oo, asawa mo ko. Pero pumatol ka pa rin sa isang babaeng may asawa rin. Total, binigyan niya na tayo ng mga magagarbong regalo. Perang panggastos. Kung ano-ano pa. Eh di todo na natin. Pakinabangan na natin yung katawan mo. Kung nagkasala ako, kung nagkulang ako, ikaw rin, marami ka rin pagkukulang bilang asawa. Ngayon kung ibebenta mo na ako ng parang karne sa palengke, sana handa mong panindigan yan. Kasi oras na lumabas ako sa pamamahay na to, hindi na kita babalikan, Presi! Hi, Mare. Andyan ba si Tony? Alin, yung asawa mo na binenta mo na sa akin? Kailangan ko siyang makausap. Bakit? Kailangan mo ng pera? O gusto mo siyang sipingan? Aba, hindi na pwede, ha? Kung gusto mo, rentahan mo siya. Magbayad ka. Ako pa rin ang asawa niya. At alam ko, mahal pa rin niya ako. Eh ikaw, nakakasiguro ka bang mahal ka niya? O sumusunod lang siya sa kasunduan natin? Kung makapagsalita ka naman, akala mo linis-linis mo. Eh ikaw nga tong nagbenta ng sarili mong asawa. Anong susunod? Anak mo? Alam ko na. Ibebenta mo yung kaluluwa mo, no? Bakit? Bibilhin mo rin? Demonyo ka nga. At least ako may pambili. Eh ikaw, wala kang pambili. Kaya kahit sino, ipagbibili mo. Kahit ano pang isatsat mo, ako pa rin ang asawa. Kaya kaya ko siyang bawiin kung kailan ko gusto.
My poor kumare. Kung makapagsalita ka, kala mo di kilong karne yung pinag-uusapan natin. Baka nakalimutan mo yung patakaran ko. No return, no exchange. Oo no, pare. Pare, pinag-usapan ka na nila dito. Wala akong pakialam sa kanila. Pero may pakialam ako sa asawa at anak ko. Siyempre, mahal ko pa rin sila. Pare, pwedeng away mag-asawa lang yan. Pwedeng galit o dala ng hirap ng buhay. Kung ako sa'yo, tol, huwag mo nang patagalin. Baka lalong lumala. Kung ako sa'yo, balikan mo ni asawa mo. Pare, alang-alang na lang sa anak mo. Hindi ka naman matitis ng pamilya mo eh. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo na to pamamahay. Bumili ako ng bagong kondo, lilipat na tayo. Lalayo na tayo dito. Chef, ano ka ba? May obligasyon pa rin ako sa anak ko. Sigurado ka ba na yung anak mo yung pinunta mo dito, hindi yung dati mong asawa? Asawa ko pa rin si Presi. Tony, akin ka na. Ang laki ng binayad ko para mapasakin ka lang. Sa tingin mo ba lahat ng mga bagay na bibili? O sige, nabili mo tong katawan ko. Pero ang puso ko nasa asawa at anak ko pa rin. Kahit kailan hindi mo ito mabibili. Sige, Tony. Once and for all, mamili ka na. Itong asawa mo na pinagpalit ka sa pera, o ako na nagmamahal sa'yo. Tapos ka na ba magdasal? Ako kasi, meron pa akong gustong hilingin sa Diyos eh. Sana, pumayag ka na bumalik ako sa inyo mag-ina ko. Pinatawad ba kita? Sana patawarin mo rin ako. Sana patawarin tayo ng Diyos sa mga nagawa natin dahil lamang sa pera. Tony, kahit yung anak mo na lang yung dalaw-dalawin mo, mas mabibigyan mo siya ng magandang kinabukasan kung mananatili ka sa poder ni Rochelle.
kailangan natin maging praktikal. Kasi buntis ako. Bessie, wala ka na ba ibang bukang bibig kundi ang maging praktikal? Wala bang puwang sa'yo yung laman ng mga puso natin? Kaya natin mabuhay na wala si Rochelle. Pagtulungan natin. Dahil kung hindi, tuluyan masisira tong pamilya sinimulan natin. Pagtulungan natin itaguyod yung mga anak natin. Kasi, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayong mga anak natin. Bakit mo siya pinatawad? Mahal ko po siya, tsaka yung anak rin po namin. Ayun. Napagwari-wari na ba ninyo yan? Yung pinagdaanan ninyo? Opo. Oo. At ano sa tingin ninyo ang dapat na nangyari? Dapat po talaga nag-uusap din po talaga yung mag-asawa. Okay. Tsaka po, syempre manalangin po sa Panginoon Diyos. Oo. Yun pong number 1 po talaga. Yun po. Nakalimutan ba ninyo yun? Nung panahon na Nung kayo panahon po na yun talaga, sa akin po, nakalimutan ko din po talagang tumawag. Ikaw, Tony? Ganun din po, masyado po kasi kaming naging papusok. Kaya ano naman sa tingin ninyo ang dapat at hindi dapat tularan? Kahit ano pong problema yung dumating, napagsikapan po namin yun, na magtulungan. At yung hindi dapat po, kailangan magkaroon po ng respeto sa isa't isa at magpapahalaga. At hindi dapat isa lang yung dapat nagdidesisyon. Dapat parehas. Para sa akin po, yung ginawa ko po, huwag po yung matutukso ka sa pera na dahil gipit ka lang, tapos kumbaga parang bibenta mo yung asawa mo. Pero ang mahalaga ay yung ngayon. Opo. Kung paano kayo nagkapatawaran sa isa't isa at kung paano nyo inaayos sa inyong buhay mag-asawa kasama ang inyong dalawang anak. Pagkat yan ang pinaka-importante, yung responsibilidad ninyong dalawa sa inyong dalawang anak. Maraming salamat, ha? Maraming salamat sa pag-share ninyo sa kwento nyo. Nakakatuwa ngayon ako nakadiling na ganyan, ha? May kasabihan na money is the root of all evil. Napakarami ng kasalanan ang nagawa at napakaraming tao na ang nakalimot sa Diyos nang dahil sa pera. Sa totoong kwento na mag-asawang Tony at Presley, kulang na lang, pati mga sariling kaluluwa'y ibebenta nila upang matustusan ang matitindi nilang pangangailangan noon. Pero, pera nga ba ang solusyon sa ating mga problema at kahirapan sa buhay? Hindi ba dasal at pananalig sa Diyos? O di kaya'y paniniwala sa ating sariling kakayahan at pagtitiwala sa bawat isa? Ating pong pakatandaan, habang tayo ay nabubuhay, mawala na ang pera. Pero hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Dahil ang bawat madilim na pagsubok, may katumbas na liwanag na dapat nating tuklasin. Ngayon, bukas, at magpakailanman.